Nabigla ako kasi kaagad kong natanggap. True, talaga, na-approve ako at kaagad ko siyang natanggap sa GrabPay ko in less than 5 minutes. Nung binayaran ko siya, tumaas po yung kanyang offer. Nakita ko yung kanyang sponsored ad sa Messenger. Napaklik ako guys, bukan ko para mabigyan ko kayo ng heads up. Dami nyo dapat malaman. Dinownload ko siya, sinubukan, na-approve, natanggap ko yung pera, binayaran, nakakita ng increase. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Atered here, your original utang queen. At isa na namang loan app yung dapat natin pag-usapan today. Sinasabi niya madali raw siya mag-approve, which is true. 5 minutes lang, tanggap ko. Pero, wag muna guys magmadali. Kung titingnan mo lang yung kanang screenshots doon sa iOS, syempre sasabihin niyang loans arrive quickly, safe and convenient, as you can see doon sa screenshot, 10,000 pesos daw. Looks promising. Pero, huwag pa dalos-dalos guys. Dami niyong dapat malaman. At saka kayo mag-decide at the end of the video kung uutangan niyo yung loan app na to. Kung bago pa kayo dito sa channel, dapat subscribe kayo. Dahil ako muna yung nagtatry ng loan apps para sa inyo. Para hindi kayo mahuli sa mga latest na ganap, latest na chika about dito sa online loan app world. Dapat naka-bell notification kayo guys. Remember na yung pag-uutang, hindi po yan pa games. It's a very serious matter and nakaka-affect po to sa ating mga financial decisions in the future. Dapat alamin muna lahat ng dapat alamin sa isang online loan platform bago to subukan. So for today, pag-usapan natin tong si Peso Breed. Nako, akala ko bago siyang loan app guys, pero ang daming nang review sa kanya. Already had my suspicions na baka nawala, bumalik, nag-iba yung pangalan. Parang obvious, pero nasa inyo pa rin yan. Under sa ganitong developer. Pero nung chinek ko yung kanyang privacy agreement and privacy policy, Magician of Lending something. And that loan platform is related sa kay Peramoo. Bakit tong si Peso Breed wala siya sa list of recorded online lending platforms but nag-ooperate to? Tinry ko siya para sa inyong mga best. Humihingi po siya ng active mobile number and yung OTP ay nanggaling po sa kay Loan Shop. Yun din yung nagpadala ng OTP nung tinry ko si NU Credit tsaka si Peso Sam. Kaya yung mga pinapakita niyang example, parang copy-paste yung 10,000 na yan. Tapos sabi niyang 3 months to pay. Copy-paste talaga ng mga loan apps na nabanggit ko. Template. Nagulat ako guys kasi tapos ko mag-submit ng information, hindi lang si Peso Breed pa lang yung lumalabas doon. Lumalabas din si Trust Loan, si SureCash, si Guardian Pay, si Secure Pay. Ano to? Marketplace ng mga utang. Kaya dapat guys nag-iingat tayo. So yung kinlik ko ay si Peso Breed. At syempre papalabas niyang 120 days daw. Interest niya is 320 at yung ikakaltas niya is 8 pesos lang. Pinapalabas yung 3 months to pay siya. Huwag kayo kagad magtiwala dun guys. Wala ka talagang idea kung magkano yung ma-approve sa'yo. Parang ano lang siya, sample lang siya, paasa lang siya. Sinagulat ako yung pumasok sa GrabPay ko is 1,950. So 5 minutes, pasok agad. 1,950 na galing sa kay V5 Philippines Corporation. Nakakalito guys. Hindi mo alam sino ba tong mga company na to. Ano ba to? Bakit si Magician of Lending kay Peramoo to? Ngayon meron na siyang Peso Breed. Na meron pang iba't ibang mga online loan platforms na nasa, nakakatakot pag kinlik mo yung apply kasi baka ihagis niyo yung information mo sa iba't ibang mga loan platforms. Hindi mo na alam kung sino talaga yung nagpapautang. Doon lang ako sa Peso Breed, na-approve naman ako ng 5 minutes at kaagad ko siyang natanggap. So napasilip ako sa app at doon ko nalaman na yung loan amount ko pala is 3,000 pesos pala at hindi po siya 3 months to pay. 7 days lang po siya. Yung babayaran mo in 7 days is 297, parang bonus na lang yung ang 15 pesos na yan na kunyari long term pero hindi naman pala long term, parang TY na. Basta bayaran mo yung 2,970 or 2,984 in 7 days. Naglagay pa siya ng interest na 14. Pero guys, ang laking kinaltas niya. Kumaltas po siya ng 1,050. 1/3 ng loan proceeds mo ay mapupunta sa service fee. Kaya yung natanggap ko is 1,950. Hindi pala totoo yung mga nasa ads niya. Hindi po totoo yung mga pinapakita niyang sample computation. 7 days loan lang siya, magkakaltas pa siya ng service fee. Ano bayaran? I-click mo po yung repayment at doon mo makikita 2,984. I understand that it's confusing for most. So, i-copy mo po yung reference number na yan. Pupunta ka ng GCash, bank transfer ka, pupunta ka ng Netbank. Itong si Netbank, hihingi po ng account name. Ano ilalagay mo sa account name, di ba? Just make sure na hindi ka magkamali sa reference number. Nilagay ko sa account name is just Peso Breed. Buti na lang guys, kaagad yung natanggap. Lumalabas na 3,000 pesos yung first loan and then naging 8,000. Pero wag mo nang i-take yung 8,000 guys. Kalokohan yan. Kasi sa 8,000 naman, yung kanyang service fee is 2,800. So yung matatanggap, 5,200. And yung babayaran mo, 7,958 sa loob
ng 7 days. So, in plain and simple terms, it's a 7-day loan and outrageous po yung kanyang service fees. Ako lang yung magdidesisyon or ako lang masusunod. X na yung loan app na to. Ang daya, guys. Ang laki na pupunta sa service fees. Tapos, questionable po yung kanyang registration. Kahit na sabihin mong register siya, bakit may asterisk po si Magician of Lending doon sa list of recorded online lending platforms ni SEC? Which means, may something-something siya. Kaya wag tayo basta-basta magtiwala sa loan app na to. It is not worth it na magbigay tayo ng personal information sa loan app na to. Gusto nyo pa rin magpatuloy, consider yourself warned. Nasa iOS lang. And this video is not sponsored. It's based on my personal experience dahil nagtatry po ako ng online loan apps para mabigyan kayo ng heads up. Alam nyo kung anong meron. Huwag kasing padalos-dalos na lang na basta mo na lang ihahagis yung personal information sa loan app na to. Kasama po sa kanyang application process, syempre, magbibigay ka ng personal information such as your address, yung education level, number of children, tapos yung profession mo. And then, pag sinabi mo self-employed, wala naman siyang ibang mga hihinging information. Yung ano lang, yung number of months kang ganyan, and then yung monthly salary mo, and then 3 contact information, and may pa-survey pa siya na, ewan ko. Tapos, hihingi po siya ng photo ng ID mo, and yung mga IDs na tinatanggap niya, UMID, National ID, SSS, TIN, passport, driving license, postal, voter ID, tsaka health card. Ayun po. Willing ka ba talagang magbigay ng information mo sa loan app na to? Which, of course, meron po siyang option to delete. Pero, I already doubt na magdi-delete. I really don't know, guys, if talagang nagdi-delete to. There are so many red flags na nakita ko sa loan app na to. So, mas mabuting praning po tayo. Anyways, so yun, nagpatuloy po ako na approve, natanggap mo yung pera, pero hindi po maganda yung kanyang loan term. Para tayong niloloko ng loan app na to, ha? Tingnan natin kung hanggang kailan siya dun sa iOS. So, magpapa-selfie nga pala siya, guys, and hihingi po siya ng payment or disbursement channel, which could either be an e-wallet or a bank account. Pero to be on the safer side, guys, binili ko yung GrabPay wallet ko kasi konti lang yung transactions. Pumasok man, malalaman ko kaagad kung saan galing. And indeed, may pumasok and I knew already na galing po ito sa loan app na to. Titibok yung puso, akala mo ko anong nangyayari. Yung pala parang may naglalag lang siya. Papakita niya yung 10,000 na loan na yan na looks promising pero hindi pala. And kung ipupush yung loan, hingi po siya ng access sa location mo. Hingi po siya ng access sa lahat ng phone book. Akala mo, hindi na siya sisilip ng contact. Nasa huli, guys, pag kinonfirm mo yung loan, dun siya hingi ng permission sa phone book mo. Oh. Successful daw, under review, 5 minutes lang, natanggap po 1,950. Yung loan pala is 3,000. Yung binayaran ko 2,984. So, the higher the loan, the higher the service fee. Luging-lugi po tayo, in my own opinion. Para sa akin, X po, yung si Peso breed na to, wala siyang breed, guys. Wala naman akong right para sabihin sa inyo kung anong dapat yung gawin o hindi. Papakita lang naman ng mga napansin ko para in case hindi nyo alam, maging aware kayo. So, para sa akin po, X po tong si Peso breed. Kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms that you can consider much better than Peso breed, you can check the Legit Loan Apps playlist by Ate Red kasi andun po yung mga loan apps na at least confident ako, mas maganda yung offer, although hindi ko sila pinopromote pero nasubukan ko sila and natuwa naman ako sa naging experience ko sa mga loan apps na to kahit yung iba hindi ako approve. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to, guys. Kung meron man ako nakalimutan sa loan app, about sa loan app, please comment below. Pero basta ha, uulitin ko again and again. X na po to sa akin. Hanap na lang kayo ng ibang loan app na mas better yung offer kaysa dito. Marami namang mga loan app na buo yung matatanggap. And that's all for today's video. Bye for now.